641. Terena, wala tayong dapat sayangin na oras. Ibinagsak ni Dustin ang kanyang mga balikat at ang kanyang ulo. Let's go. Brat, I need to check your body. Giit ng asong lumalamon sa langit. Ang asong lumalamon sa langit ay nagwagayway ng kuko nito. Naglaho at sinalubong si Dustin. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon ay nanlaki ang mga mata ni Dustin. Siya ay nasa isang kakaibang cosmos. Ito ay malawak, at mayroong hindi mabilang na mga bituin na nagniningning ng maliwanag. Sir, saan po tayo ngayon? Tanong ni Dustin habang iniskan ang lugar. Ito ay isang maliit na mundo na aking nilikha. Sagot ng asong lumalamon sa langit. Ang mga batas dito ay advanced. Mayroong mayamang espiritual na enerhiya. Bulalas ni Dustin. Pilit na pinipigilan ang namumuong excitement. Kapag ang isang banal na Diyos ay naging isang namamahala na Diyos, nagagawa niyang lumikha ng kanyang sariling mundo. Ang paglikha ng mundo ay ang tanging paraan upang maunawaan ang pangunahing batas, ang dakilang batas ng kaguluhan. At kapag naunawaan ng isang tao ang dakilang batas ng kaguluhan, maaari siyang maging Diyos ng kaguluhan. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Nakita ko. Ang namumunong Diyos ay isang antas na mas mataas kaysa sa premium grade na banal na Diyos. At ang Diyos ng kaguluhan ay isang antas na mas mataas kaysa sa namamahala na Diyos. Talaga bang may Diyos ng kaguluhan sa mundo? Sir, tanong ni Dustin na lalong nanlaki ang mata. Siyempre, meron. Ang asong lumalamon sa langit ay tumango bilang kumpirmasyon. Seryoso ka? Napailing si Dustin. Ang mga Diyos ng kaguluhan ay nagtatago sa kaguluhan. At kinokontrol nila ang lahat ng mga batas sa mundo. Gayunpaman, hindi sila kailanman gumagawa ng isang pampublikong hitsura. Ang nakakatugon sa mga nilalang ay mababa sa mga Diyos ng kaguluhan. Ang buong kaguluhan ay nasa awa ng mga Diyos ng kaguluhan. Lahat ay gumagana ayon sa kanilang kagustuhan. Ilagay natin ito sa ibang paraan. Alam mo ba kung bakit ganito ang mundo? Bakit napakaraming komunidad sa universo? Bakit napakaraming cosmos at iba't ibang uri ng hayop? Bakit makikipagkumpetensya ang mga nilalang sa isa't isa? Ito ay dahil gusto ito ng mga Diyos ng kaguluhan. Lahat ay sumusunod sa kanilang pangunguna. Kaya kung magsasawa sila sa mga nangyayari, balang araw, magsisimula lang ulit ang lahat. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Dahil itinuring nitong si Dustin ang kanyang master's disciple. Hindi na nito naisip na ibahagi sa kanya ang ilang kaalaman nito. Ito ay baliw. Ang impormasyon ay masyadong malaki at Dustin ay hindi maaaring irehistro ang alinman sa mga ito sa pamamagitan ng kanyang utak. Kaya ang lahat ng bagay, kabilang ang mga nilalang, ay namumuhay sa paraang nais ng mga Diyos ng kaguluhan. This doesn't make any sense. Naisip ni Dustin sa sarili. Kalimutan mo na. Ang hirap mong intindihin lahat ng ito. Kapag naabot mo ang isang tiyak na antas, makakarating ka doon. Sabi ng asong lumalamon sa langit nang mapansin nito ang pagkalito sa kanyang mukha. Okay, let's move on. Now I am going to check the two magulong heaven babies na nakatago sa katawan mo. Nagpatuloy ang asong lumalamon sa langit. Tumango si Dustin at tuluyang tumayo. Tahimik siyang nagmamasid habang inilalabas nito ang espiritual na pakiramdam upang suriin ang dalawang sanggol. Sa tulong ng espiritual na kahulugan nito, nalaman ng asong lumalamon sa langit na ang masamang sanggol at ang banal na sanggol ay nagtatago sa iba't ibang lugar sa loob ng Dustin. Sa labanan na nangyari kanina, ang masamang sanggol at ang banal na sanggol ay nanatiling tahimik. Hindi na sila natatakot ngayon ng walang mga nangungunang masters. Whoosh! Habang sinusuri ng lumalamon sa langit ang mga sanggol gamit ang espiritual na kahulugan nito. Nalaman nitong ang masamang sanggol ay nagbagong anyo sa isang sinag ng itim na liwanag. Na sinusubukang umalis sa katawan ni Dustin. O ayoko, alam kong may mga pakulo ka. Pero mas mabuting kumilos ka sa harap ko. Ngumuso ang asong lumalamon sa langit habang iniunat ang kuko kay Dustin. Mula rito, nagkaroon ng kumikinang na lambat sa loob ng Dustin at binalot ang masamang sanggol.
Ang lambat ay ginawa mula sa malalim na batas ng pinakamataas na kaliwanagan, na maaaring maglagay ng anumang bagay sa mundo. Boom! 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 Ang masamang sanggol ay namilipit at napahagulgol. Nagpupumilit na makatakas sa mahigpit na lambat. Isang nakakatakot na dami ng negatibong enerhiya ang bumulwak mula sa kanyang maliit na katawan. Inilabas niya ang napakalaking batas ng pinakamataas na kaliwanagan at ginawa itong mga itim na liwanag na araw. Ang mga palaso ay lumabas upang masira ang lambat. Ang masamang sanggol ay nagpakita ng kanyang buong lakas. Ang galing! Nobela! Nalaglag ang panga ni Dustin habang pinagmamasdan ang eksena sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan. Maging sina Parker at Althea ay nahihirapang kontrolin ang masamang sanggol na ito. Marahil ang mga masters na tulad ng asong lumalamon sa langit ang madaling talunin ang sitwasyon. Haka-haka ni Dustin. Ito ay hindi maganda para sa akin. Ang magulong langit na sanggol ay hinigop ang dakilang batas ng kaguluhan at magulong enerhiya. Ang masamang sanggol na ito ay lalakas sa mabilis na bilis. Sa loob ng ilang taon, may pagkakataon na hindi ko ito kayang harapin. Nabalisa ang asong lumalamon sa langit. Napakagaling ng masamang sanggol. Komento ni Dustin. Bastard! Tumahimik ka! Sigaw ng asong lumalamon sa langit. Habang ikinakaway nito ang kuko. Lumitaw ang isang larawan at lumutang sa itaas ng ulo ng masamang sanggol. May figure sa painting. Sa loob ng ilang segundo, naglabas ng makulay na liwanag ang painting at naglabas ng magulong batas. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, nilapitan ni Dustin ang figure sa larawan gamit ang kanyang mga tukoy na kahulugan at nakitang nakatalikod ito ng isang tao. Isang nakakagulat na kapangyarihan ang lumabas mula sa likod ng taong ito. Ang masamang sanggol ay tumigil kaagad sa pagpupumiglas. At nanlamig siya sa kinatatayuan. Pumasok ka rin, sabi ng asong lumalamon sa langit habang itinuturo ang banal na sanggol. Ang banal na sanggol ay hinayla din sa lambat. Dustin, hindi mo alam kung gaano ka kaswert. Si Marlon ay gumugol ng maraming oras at lakas sa mabigat na sanggol. Ngunit nahulog ito sa iyong mga kamay. Sabi ng asong lumalamon sa langit at tumawa. Anong ibig mong sabihin, sir? Tanong ni Dustin na mukhang naguguluhan. Dustin, alam mo ba kung bakit maraming Panginoon ang nagsisikap na makuha ang kanilang mga kamay sa masamang sanggol? Sinasabing ang isang magulong langit na sanggol ay isang bihira at mahalagang pag-aari. Ang magulong langit na sanggol ay isinilang nitong masipsip ang magulong enerhiya at isama ang dakilang batas ng kaguluhan. Kung kayang puno ng mga nilalang ang magulong langit na sanggol, maaari nilang makuha ang Chaotic Heaven Body. Ang Chaotic Heaven Body ang pinapangarap ng mga banal na Diyos na makuha. Ayon sa alamat, ang mga nilalang na may Chaotic Heaven Body ay hindi bababa sa 5% pagkakataon na maging Diyos ng kaguluhan. Paliwanag ng asong lumalamon sa langit. Wow! Wala akong ideya, sabi ni Dustin. Tinitigan ng mga sanggol na may bagong pagpapahalaga. Ngayon alam mo na kung bakit sila napunta. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Nakita ko. Tumango naman si Dustin. Gagawin ng mga namamahala na Diyos ang kinakailangan upang sakupin ito hanggat may kaunting pag-asa para sa kanila na maging Diyos ng kaguluhan. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Sir, may tanong ako. Kung ang masamang sanggol ay nangyari, bakit si Marlon, Gabriel, at ang mukha na iyon mula sa mundo ng kadiliman ay nagpadala lamang ng kanilang mga avatar upang hanapin ito? Kung personal silang pumunta dito, nakuha na nila ang masamang sanggol. Kahit na ang Divine Corpse Palace, ang Underworld, at ang Novel Court ay hindi nagpadala ng kanilang pinakamakapangyarihang tao pagkatapos nito. Tanong ni Dustin matapos mag-isip ng mabuti. Dahil si Marlon, Gabriel, ang pinuno ng Divine Corpse Palace, at ang pinuno ng Underworld ay ang pinakamakapangyarihang nilalang sa Sea of Chaos. Ginagawa nilang kaugalian na magtanim lamang sa pag-iisa. Kung sila ay magpapakita sa publiko, may masamang mangyayari at ito ay makakagambala sa kapayapaan ng Sea of Chaos. Ito ay dahil maingat nilang binabantayan ang isa't isa. Kapag lumabas na ang sino man sa kanila, aalis din ang iba.
Naisip mo na ba kung bakit inilagay ni Marlon ang magulong langit na sanggol sa 3,000 malaki at maliliit na universo? Ang hula ko ay gusto niyang iwasang maakit ang atensyon ng iba pang mga master sa kanyang antas. Kaya naman, kahit na dumating sa mundong ito ang magulong langit na sanggol, si Marlon ay hindi nang ahas na bisitahin mismo ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Kung gagawin niya ito, malalaman ito ng ibang mga master sa kanyang level at isang malaking digmaan ang susugod sa Sea of Chaos. Sa kasamaang palad, kumalat na ang balita tungkol sa magulong masamang sanggol na nilikha niya at lahat ng makapangyarihang puwersa ay lihim na nagpapadala ng mga Panginoon upang labanan ito. Siyempre assumption ko lang yun. Sagot ng asong lumalamon sa langit. Nakita ko. Naisip ni Dustin na may saysay ang sinabi ng asong lumalamon sa langit. Ngunit ngayon ay iba na ang mga bagay. Ngayong alam na ng lahat ang tungkol sa magulong langit na sanggol. Susubukan at lalapitin ka ni Marlon para dito. Kapag nakarating na siya rito, darating din si Gabriel, ang pinuno ng Divine Corpse Palace, ang pinuno ng Underworld, at ang pinuno ng Novel Court para dito. Ang Sea of Chaos ay magiging magulo. Huminga ng malalim ang asong lumalamon sa langit. Ano? Personal na pupunta dito ang mga top-notch masters. Tanong ni Dustin na may nakasulat sa mukha ng gulat. Sa nakikita pa lamang niya sa kanyang isipan. Natatakot na siya sa maaaring gawin ng mga nilalang sa dagat ng Chaos kung sakaling dumating sila. Kaya, Dustin, kailangan mong sundan ako sa Fallen Divine Valley. Kung patuloy kang mananatili sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Hindi mabilang na mga nilalang ang malalagay sa panganib. Tsaka papatayin ka, kapag natapos na nina Marlon at Gabriel ang kanilang pagsasanay. Tiyak na pupunta sila sa iyo. Paliwanag ng asong lumalamon sa langit. Tama ka, sagot ni Dustin pagkatapos ng ilang sandali. Ayokong ipagsapalaran ang buhay ko dito. Kailangan na nating umalis. Sabi niya sa sarili. Dustin, gusto mo bang makuha ang Chaotec Heaven Body? Seryosong tanong ng asong lumalamon sa langit habang nakatitig kay Dustin. Ano? Kunin ang Chaotec Heaven Body. Sandaling naisip ni Dustin na hindi na gumagana ang kanyang mga tenga. Sa tingin mo kaya ko yon? Bahagya siyang tumalon pataas baba sa kanyang mga daliri sa paa at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga nangungunang master sa Sea of Chaos tulad ni Marlon at Gabriel ay nanabik sa Chaotec Heaven Body. Kailangan natin itong subukan. Kapag nakarating na tayo sa Fallen Divine Valley, tutulungan kitang pinuhin ang magulong langit na sanggol. Pagkatapos ay kailangan nating umasa at manalangin na makuha mo ang Chaotec Heaven Body. Kung talagang magagawa mo ito, ikaw ay magiging isang taong may malaking kahalagahan sa Sea of Chaos. Baka mamuno ka pa sa buong Sea of Chaos. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Maraming salamat, Ginoo. Bulalas ni Dustin na mas malawak ang ngiti kaysa sa dati niyang ngiti. Don't mention it, you are my master's successor. Which means you will be my master someday. I'm just doing my job. Sagot ng asong lumalamon sa langit. Sir, sa tingin mo ba ay nasa panganib ang 3,000 malaki at maliit na universo? Nakakunot na kilay na tanong ni Dustin. Batid niya na ang 3,000 malalaki at maliliit na universo ay maaaring masira lahat dahil ang masamang sanggol ay pumasok sa kanyang katawan. Mahirap sabihin. Ngunit kung susundan mo ako sa Fallen Divine Valley, sa palagay ko ay hindi gaanong papansinin ni Marlon at ng iba pang mga master ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang isang malayong komunidad ng universo tulad ng 1,000 malaki at maliit na universo ay halos wala sa kanila. Sagot ng asong lumalamon sa langit. Ngunit paano kung si Marlon at ang iba ay gumawa ng gulo sa Fallen Divine Valley? Tanong ni Dustin, na nag-aalala na baka abalahin ang alinman sa mga lugar na ito. Never. Don't worry. The Fallen Divine Valley is not a place that they can mess around. Hindi ako natatakot sa kanila. Sabi ng asong lumalamon sa langit sa paraang mapanghamon at kumpiyansa.
Nakipagkasundo si Dustin at ang asong lumalamon sa langit na pupunta sila sa Fallen Divine Valley pagkatapos gumaling ang Divine Swordsman at na-activate ni Santos ang Natural Element Array. Matapos niyang makuha ang pahintulot ng asong lumalamon sa langit, nagpasya si Dustin na pumunta sa Fallen Divine Valley kasama ang magulong puno ng mundo at ang Fallen Immortal Cosmos. Naisip niya na ang mga pinuno ng mga puwersang iyon ay lalaban sa magulong puno ng mundo. Maghintay tayo. Kapag handa na ang lahat, aalis tayo sa Fallen Divine Valley. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, iniwan ni Dustin ang maliit na mundo na nilikha ng asong lumalamon sa langit. Lumulutang sa magulong kawalan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Pinakawalan ni Dustin ang kanyang mga pakiramdam na hindi nagtagal ay natagpuan ang magulong puno ng mundo. Brat, andyan ka na pala. Sabi ko sa'yo lalong nagiging delikado itong universe community. Umalis na tayo dito sa lalong madaling panahon. Sabi ng magulong puno sa mundo nang mapansin nitong si Dustin. Ang panginginig ay tumakbo sa ball nito sa pag-iisip kung ano ang malapit nang mangyari. Muntik na itong mahulog sa mga kamay ni Marlon kanina ng araw na iyon. Huwag kang matakot, ipapadala kita sa isang ligtas na lugar ngayon. May mag-iingat sa iyo doon. Sabi ni Dustin. Ibig mong sabihin malaking aso iyon. Nobela. Tanong ng magulong puno ng mundo. Oo, paprotektahan ka nito. Sagot ni Dustin sabay tango. Sige, kung ganoon. Mukhang malakas ang asong iyon. Pumayag ang magulong puno ng mundo. Tumango tango. Kinuha ni Dustin ang magulong puno ng mundo. At naglakbay sila pabalik sa maliit na mundo na nilikha ng asong lumalamon sa langit. Hindi nakakagulat na ang magulong puno sa mundo ay ang pinakamagandang puno sa mundo. Ang sabi ng asong lumalamon sa langit habang tinitingnan ang magulong puno ng mundo pataas at pababa. Hey! Simula ngayon. Ikaw na ang magiging bodyguard ko. Dapat alerto ka palagi. Maraming tao sa labas ang gustong kunin ako. Sabi ng magulong puno sa mundo sa asong lumalamon sa langit. Ang asong lumalamon sa langit ay pumulupot sa kanyang mga labi at naglakad sa gilid. Comfortable itong bumaba at pumikit para magpahinga. Hoy, seryoso ako. Pananagutan mo ang aking kaligtasan. Paalala ng magulong puno sa mundo. Hinahabol ang asong lumalamon sa langit. Gayunpaman, hindi ito pinansin ng lumalamon sa langit. Ang taong ito ay mabuti sa mga tao. Sabi ni Dustin habang nakatingin sa magulong puno ng mundo. Dahil nasiyahan sa proteksyon ng magulong puno ng mundo. Bumalik si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos. Sa sandaling lumitaw si Dustin sa itaas ng Fallen Immortal Cosmos. Naramdaman ni Kevin ang kanyang presensya. Isinaaktibo niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan at naabot si Dustin sa loob ng ilang segundo. Dustin, ano ang nangyari sa 3,000 malaki at maliliit na universo? Tanong ni Kevin. Ang mga nangungunang master na lumahok sa labanan ay masyadong malakas. Ang kaharian nila ay mas mataas kaysa kay Kevin. Wala siyang maramdaman sa kanyang kasalukuyang cultivation base. Gayunpaman, masama ang kutob niya rito. Kaya agad niyang tinanong si Dustin nang makita siya nito. Well, tingnan mo ito. Itinatak ni Dustin ang lahat ng nangyari sa 3,000 malaki at maliit na universo sa isang bola na gawa sa pagtataas ng impormasyon ng kahulugan at ipinadala ito sa Soul Sea ni Kevin. Master Kevin, ang lahat ng mga kaganapan na naganap sa labanan na iyon ay nasa bolang ito. Kapag ikaw ay malaya, maglaan ng ilang oras upang basahin itong mabuti. Ito ay magkakaroon ng lahat ng impormasyon na kailangan mo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay sa ngayon. Ang ating Fallen Immortal Cosmos ay wala na sa panganib. Kahit na sa ngayon. Sabi ni Dustin habang naglalagay siya ng ilang impormasyon tungkol sa Soul Sea ni Kevin. Okay, salamat. Nakahinga naman ng maluwag si Kevin sa narinig. Pagkatapos noon, sabay kaway ng kamay. Pina-teleport ni Dustin ang kanyang mga magulang at kapatid na palabas ng kontinente na kanyang nilikha. Hindi nagtagal. Lumitaw sila sa mabituing kalangitan ng universo sa Fallen Immortal Cosmos. Siyempre,
Ang mga magulang at kuya ni Dustin ay malayo sa lumutang sa mabituing kalangitan ng universo ng mag-isa. Sa kanilang tatlo, ang ina ni Dustin ang pinakamalakas dahil naabot na niya ang premium stage ng Sky Realm. Ngunit higit sa lahat, maaari lamang siyang lumipad sa himpapawid sa ibabaw ng lupa. Wala pa rin siyang gaganap na umalis sa kontinente at maabot ang mataas sa mabituing kalangitan ng universo. Gayunpaman, madaling malutas ni Dustin ang problemang ito gamit ang kanyang omnipotent skill. Sa ilang galaw at kilo lang, ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid na lalaki ay madaling tumayo sa gitna ng mabituing kalangitan ng universo. Tatay, nanay, Chad, ito ang fallen immortal cosmos. Nabanggit ko na ito sa iyo minsan. O marahil ilang beses, mula ngayon. Maaari kang mabuhay sa mundong ito ng mapayapa at walang dapat ikatakot. Pinapanatag ni Dustin ang kanyang pamilya. Ito ang fallen immortal cosmos. Wow! Nakatayo tayo sa mabituing langit ng universo. Tingnan mo, napakaraming bituin sa bawat direksyon. Napakagandang tanawin. That's awesome. This is my first time standing in the starry sky of the universe like this and I don't feel dizzy at all. Haha, on the contrary, it's quite exciting. Ang tatlo sa kanila ay hindi pa nagkaroon ng ganoong kahanga-hangang karanasan. Sa sandaling ito, para silang mga bata, nasa sabik at itinuturo ang maraming pamilyar na mga konstelasyon na parang mas malapit kaysa anumang oras sa kanilang buhay. Sinubukan pa nilang maglakad pabalik-balik sa mabituing langit ng universo. Tiningnan nila ang napakagandang walang hangganang tanawin sa mabituing kalangitan ng universo at namangha sila dito. Siyempre, ito ay posible. Dahil lamang ginamit ni Dustin ang kanyang makapangyarihang kasanayan at ipinatupad ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan sa kanila. Dahil dito, malayang nakakalakad ang tatlo sa kanyang pamilya sa mabituing kalangitan ng universo. Ito ay medyo makatwiran. Sa tuwing ang sinuman mula sa Earth ay biglang pumunta sa mabituing kalangitan ng universo at dumaan sa parehong karanasan na naranasan nila. Siya ay magugulat at gumawa ng parehong reaksyon kapag siya ay tumingin sa isang napakagandang mabituing kalangitan. Master Kevin, kilalanin ng aking pamilya ang aking mga magulang at ang aking kapatid. Mula ngayon, sila ay titira sa fallen immortal cosmos at tatawagan itong kanilang tahanan. Ang kanilang mga cultivation base ay napakahina ngayon. Kaya mangyaring alagaan sila para sa akin. Hanggang sa maprotektahan nila ang kanilang sarili. Sabi ni Dustin kay Kevin. Na-absorb ni Kevin ang orihinal na energy essence ng fallen immortal cosmos. Kaya siya ang master nito. Sa pangangalaga ni Kevin, malayang makakagalaw ang mga magulang at kapatid ni Dustin sa anumang mundo ng buong fallen immortal cosmos. Ang iyong ama, nanay, at kapatid, hindi napigilan ni Kevin na malunok ang sarili niyang laway. Dahil biglaan ang nangyari, hindi pa nabanggit ni Dustin sa sino man sa fallen immortal cosmos na mayroon siyang pamilya. Ngayong naibalik na ni Dustin ang kanyang mga magulang at kapatid, lubos nitong ikinagulat si Kevin. Dustin, kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw ay mula sa Prime Martial World. Isang maliit na mundo na may napakalakas na ugnayan sa Immortal End World. Kung may pamilya ka, hindi ba dapat sila ay tumira sa Prime Martial World? Hindi maiwasang magtanong ni Kevin. Medyo komplikado. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Anyway, family ko sila. My biological parents and brother. Kailangan kong gawin ang pinakamabuti para sa kanila. Sabi ni Dustin. Hindi naramdaman ni Dustin na sabihin agad kay Kevin ang kanyang karanasan. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapaliwanag ng lahat tungkol sa Soul Traverser sa iba ay hindi isang madaling gawain. Maging si Dustin mismo ay hindi maintindihan kung paano nakabuo ang Novel Court on Earth ng isang misteryoso at malalim na pamamaraan upang payagan ang kaluluwa ng isang nilalang na maglakbay sa ibang mundo. Maging isang nilalang ng mundong iyon at mabuhay. Nahulaan ni Dustin na dapat itong magsasangkot ng ilang mahiwagang batas ng kataas-taasang kaliwanagan. O kahit na ilan sa mga pinaka-primitive na batas ng kaguluhan. Ang ganitong komplikado at mahiwagang bagay ay maaaring gawing hindi maintindihan.
Kahit na ito ay sa isang taong kasing lalim ni Kevin. Kaya naman, pinili ni Dustin na huwag magsalita ng anuman tungkol sa bagay na iyon. I see. No worries. Tinapin ni Kevin ang bibig niya at hindi na nagsalita. Well, wala kang dapat ipag-alala. Kung kailan kailangan, ako na ang bahala sa kanila. Tumango si Kevin at Saad. Pagkatapos, nagmamadaling pumunta si Kevin. Binati ang mga magulang at kapatid ni Dustin. At nagpakilala sa kanila. Pamilya sila ni Dustin kaya naman sobrang sigla ni Kevin. Kaya ikaw si Master Kevin. Ilang beses ka nang binanggit ni Dustin sa amin. Parehong nagustuhan ng pamilya ni Dustin ang mabait na matandang ito. Madali silang magkasundo. Masayang nagbabahagi ng maraming kwento kasama si Kevin sa mabituing kalangitan ng universo. Mula ngayon, mababawasan na ang pasanin ko. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili. Habang pinapanood ang kanyang mga magulang at kuya na may animated na talakayan kay Kevin. Noong nakaraan, palaging nagmamalasakit si Dustin sa kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid na lalaki dahil nanatili sila sa Earth. Habang siya ay lumaban sa mga labanan sa maraming malalayong mundo. Noon pa man ay gusto ni Dustin na dalhin sila sa fallen immortal cosmos upang mamuhay ng payapa. Ngayon, nagawa na niya sa wakas. Dustin, bumalik ka na. Sa sandaling ito, naramdaman ni na Caroline, Ivy, Sue at Violet na dumating na si Dustin. Lumitaw silang lahat sa mabituing kalangitan ng universo at lumapit sa kanya. Nasa banal na kaharian na silang lahat. Kaya madali nilang naiintindihan kung ano ang nangyayari saan man sa buong cosmos. Caroline, Ivy, Sue, halika at kilalanin ang aking mga magulang at ang aking kuya. Tawag ni Dustin sa kanila. Ano, mga magulang mo? Unang natigilan sina Caroline, Ivy at Sue, ngunit mabilis silang nakabawi at naging excited. Ito ay isang biglaang sandali ng awkwardness ngunit kaguluhan. Naiintindihan ito dahil hindi pa sinabi ni Dustin sa kanila ang tungkol sa kanyang pamilya. Gaano ito kagaling? Nagkikita tayo ng mga biyanan at bayaw natin. Sumugod sina Caroline, Ivy at Sue patungo sa mga magulang ni Dustin. Tinawag nila ang mag-asawang tatay at nanay bilang matamis hanggat maaari. Nang makita ng mga magulang ni Dustin ang tatlong magagandang babae na ito ay agad silang nagustuhan lalo na nang marinig nila ang pagtawag sa kanila ng mga babae na tatay at nanay. Tuwang-tuwa ang ina ni Dustin. Lalo na, hinawakan niya ang kanilang mga kamay at hinawakan ang kanilang mga mukha ng may labis na pagkamangha at sigasig sa kanilang kagandahan at kagandahang asal. Dustin, ang sarap mo talaga. Palakpakan kita. Sa isang tabi, hindi napigilan ni Chad na palihim na mag-thumbs up kay Dustin para ipahayag ang kanyang pagsang-ayon. Haha, kuya, ikaw na ngayon. Kailangan ko ng mabubuting hipag. Nakangiting sabi ni Dustin. Ilan? Maswerte ako kung makakahanap lang ako ng isang engkanto. Sagot ni Chad. Bumantong hininga at nakangiti ng kalahating puso. May isang tao sa labas para sa iyo. Pagpapalakas ng loob ni Dustin. Sige girls, now, tell me if Dustin bullied you or not. Huwag kang matakot sa kanya. I'm here now. Tatayo ako sa tabi mo. Biglang tanong ng nanay ni Dustin sabay hawak sa kamay ni Caroline. Ivy, at Sue, lumingon siya at sinama ng tingin si Dustin. Nanay, reklamo ni Dustin na medyo nahihiya. Don't interrupt, I just want to make sure na ang mga babaeng ito ay ginagamot ng tama. Sabi ng nanay ni Dustin habang nakapikit pa rin ang mga mata. Mama, huwag mong gawin ito. Tinakpan ni Dustin ng mga kamay niya ang mukha niya. Guilty look ang nakikita ko. Halika dito. Sigaw ng nanay ni Dustin kay Dustin. Nakapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Nagtatampo. Naglakad ito palapit sa kanya. Kinurot ng nanay ni Dustin ang kanang tenga ni Dustin at pinaikot ito. Sabihin mo sa akin, nabuli mo na ba ang tatlo kong mabubuting manugang? Kung meron ka, hindi kita ililibre. Dinaikit niya ang tenga niya habang sumisigaw. Ah, nanay, maging banayad, never ko silang binubuli. Hindi kailanman. Buong tanggi ni Dustin. Haha,
Para siyang paslit, sina Caroline, Ivy, at Sue, ay hindi napigil ang mapangiti, sabay tingin ng tatlo na napakabait ng biyenan nila. Sa kanyang suporta, tiyak na may lalagay nila si Dustin sa kanyang lugar anumang oras na gusto nila. Sa mabituing langit ng universo sa di kalayuan, si Kevin at ang ilang matataas na antas ng mga figure ng Fallen Immortal Cosmos ay nakatayong nanunood kay Dustin, na isang banal na Diyos na ngunit sa buong Fallen Immortal. Si Cosmos, hinihila ng tainga at tinuruan ng leksyon. Nalilito sila kung iiyak o tatawa. Maiisip lang nila kung ano ang magiging hitsura nito kung ang balitang ito ay lumabas at kumalat sa buong Fallen Immortal Cosmos. Isang babaeng naglakas loob na sabunutin ang tenga ni Dustin para turuan siya ng leksyon. Samantalang sina Clement at Chad naman ay nakatingin lang sa kanila sa kahihiyan. Alam nila na hindi sila makapagsalita para kay Dustin sa oras na ito. Kung hindi sila magdudulot ng gulo para sa kanilang sarili. Master, tahan na, sinusuportahan kita. Tumangala si Dustin at nakita si Violet na nakatayo sa malayo at winawagayway ang mga kamao kay Dustin para palihim na palakasin ang loob nito. Mom, napakabait ni Dustin sa amin. Never niya kaming binubuli. Please let him go, sabi ni Caroline nang matapos ang kanilang kasiyahan. Bueno, alang-alang sa aking tatlong mabubuting manugang. Ililibre kita sa pagkakataong ito, sabi ng nanay ni Dustin. Sa anumang oras, hindi niya sana hinigit ang tenga ni Dustin sa publiko. Gayunpaman, ngayong mayroon na siyang tatlong masunuring babae na parang mga engkanto na patuloy na tumatawag sa kanyang ina. Sabik na sabik siya kaya naging ganito ang kanyang inasal. Ma, anak mo ako, paano ka makakampi sa kanila? Tanong ni Dustin na nakakunot ang noo. Ano, may problema ka? Pinandilatan siya ng ina ni Dustin. Hindi ako maglakas loob, bulong ni Dustin. Nang matapos na silang humabol, dinala silang lahat ni Dustin pabalik sa Immortal End World, sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Ang Flame Holy Land ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa buong Fallen Immortal Cosmos. Sa katunayan, ito ay naging napakatagal na kaya ito ngayon ay itinuturing na banal na lupain ng buong Fallen Immortal Cosmos. Sa buong Fallen Immortal Cosmos, ang pinakamalaking pangarap ng lahat ng pinakamagaling at pinakatalentadong kabataang nilalang ay ang makasali sa Flame Holy Land. Alam nila na kapag naging mga disipulo sila ng Flame Holy Land, lahat ng tao sa buong Fallen Immortal Cosmos ay palaging igagalang sila. Sa paligid nila ay may engranding aura. Maraming kabundukan ang nagbabantay sa punong tanggapan tulad ng mga natutulog na dragon at makakapal na kagubatan na umaabot ng milya-milya. Ang siksik na espiritual na enerhiya ay parang malarosas na ulap na lumulutang sa hangin. Well, mukhang napakaganda nito. Ipinatong ni Dustin ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at tumango ng may kasiyahan. Dad, Mom, Chad, dito po kayo pansamantalang tumira. Kapag bumuti na ang iyong cultivation base, malaya kang makakagala sa buong universo. Paliwanag ni Dustin. Lumulutang sa ibabaw ng Flame Holy Land kasama ang kanyang pamilya. Napakaganda ng lugar na ito. It will do fine. Nakangiti ang mga magulang ni Dustin at mukhang mas magaan ang loob ng kanyang kuya kaysa kay Dustin. Dustin, makakabalik pa ba tayo sa Earth? Biglang tanong ng mama ni Dustin. Napatingin din ang kanyang ama at kapatid kay Dustin. Naghihintay ng kanyang sagot. Silang tatlo ay nanirahan sa mundo sa buong buhay nila. Siyempre, kakaiba sa kanila ang tumira sa ibang lugar siguro habang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang Earth ang kanilang walang hanggang tahanan. Magkakaroon ng pagkakataon, sabi ni Dustin matapos mag-alinlangan sandali. Nais niyang maging mas tiyak siya. Ngunit isang malaking labanan ang darating. Marlon, Gabriel, ang Divine Corpse Palace, ang Underworld, ang Novel Court, at ang World of Darkness ay walang awa. Kaya ang 3,000 malaki at maliit na universo ay kailangang maglagay ng maraming laban upang mabuhay. Ang bagay na nagpahirap kay Dustin at sa kanyang pamilya ay ang Earth ay bahagi ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Kapag ang 3,000 malaki at maliit na universo ay natalo,
Ang Earth ay mawawasak din. Sa kanyang puso, umaasa at nanalangin si Dustin na sana ay mangyari ang mga bagay-bagay. Ang tanging paraan para mailigtas ko ang aking pamilya at ang lahat ay ang lisanin ang 3,000 malaki at maliliit na universo sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, maaakit ko ang atensyon ng mga malalakas na puwersang iyon at maiwasang magdulot ng gulo dito. Napaisip si Dustin sa sarili. Napakatagal na mula nang bumisita si Dustin sa Flame Holy Land kaya ang mga tao doon ay nagsagawa ng malaking kaganapan para salubungin siya pabalik. Ang banquet hall sa punong tanggapan ng Flame Holy Land ay napuno ng mga tao. Nag-uusap at nagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Habang magkasamang nagdiriwang ang lahat. Nakaramdam ng pait si Dustin sa pag-iwan sa kanyang pamilya. Dahil ang kanyang pamilya ay may mababang cultivation. Kailangan nilang manatili sa isang lugar sa punong tanggapan na puno ng masaganang base na enerhiya at kung saan ay ang pinakakapaki-pakinabang para sa paglilinang. Pinili din ni Kevin ang pinakamatanda, pinakamakapangyarihan, at pinakamaraming tao sa Fallen Immortal Cosmos at inayos sila para tulungan ang pamilya ni Dustin na magtanim sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Salamat, Master Kevin, sabi ni Dustin nang ipaalam sa kanya ang ganoon. Ngayon, natitiyak niya na ang kanyang pamilya ay nakakakuha ng pinakamahusay na paglilinang sa pinakamataas na yugto ng panahon. Gayunpaman, sa mga sumunod na araw, nanatili si Dustin sa tabi ng kanyang pamilya. Nais nina Dustin, Caroline, Ivy, at Sue na tulungan silang masanay sa abot ng kanilang makakaya. Dustin, gusto kong magkaroon ng apo. Kailangan mong magsikap. Babanggitin ito ng ina ni Dustin kay Dustin paminsan-minsan sa harap nina Caroline, Ivy, at Sue. Bilang isang resulta, ang mga batang babae ay namumula sa kahihiyan at kahihiyan. Ngumiti lang si Dustin. Gustong-gusto niya ang mga sandaling tulad nito kapag ang lahat ay maganda at maaari siyang gumugol ng oras sa kanyang mga paboritong tao. Minsan, naiisip ni Dustin kung gaano kasarap manatili na lang sa ganito. Gayunpaman, iyon ay isang pantasya. Marami pa ring naghihintay sa kanya sa labas. Siguro, ito na ang kapalaran ko. At saka, hindi ko mapoprotektahan ang mga tao at mga bagay na pinapahalagahan ko kung wala akong sapat na lakas. Nalaman ito kaagad ni Dustin. Sa kasalukuyan, si Dustin ay naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa Flame Holy Land. Sa gitna ng tila mapayapang panahon na ito, maraming nakakagulat na balita ang kumalat na parang apoy sa Sea of Chaos. Ang balitang ito ay hindi maaaring palampasin dahil ang epekto nito ay tiyak na mayayanig ang buong Sea of Chaos o higit pa. Ang punong tanggapan ng Underworld sa Sea of Chaos ay isang nagbabantang lugar na nababalot ng madilim na fog. Napuno ng nakamamatay na aura ang buong lugar. Nagkaroon ng nakakatakot na katahimikan habang ang mga itim na bituin ay lumutang sa kawalan. Sinakop ng kanilang kuta ang isang malawak na lugar na nagpapalabas lamang ng aura ng mapanglo at kadiliman. Lahat ng makikita dito ay nababalot ng kadiliman itim na bituin, itim na cosmos, at itim na lupain. Ang mga maladugong ilog at kakaibang kabaong ay makikitang lumulutang sa hangin sa bawat direksyon. Paminsan-minsan, may malaking grupo din ng mga bangkay na sundalo na nagpapatrolya sa kawalan sa maayos na pila. Kahit sa malayo, ang kanilang nakamamatay na bangkay na miyesma ay makikita. Maaaring hindi ito ang pinakamapanganib na lugar sa Sea of Chaos. Ngunit walang makakatalo dito sa mga tuntunin ng kadiliman at pagkawasak. May isang sikat na alamat na umiikot sa Sea of Chaos. Sinabi na pagkatapos mamatay ang mga nilalang, ang kanilang mga espiritual na kaluluwa ay papasok sa landas ng reincarnation upang muling ipanganak at magkaroon ng bagong buhay. Mayroong kabuoang 6 na landas ng reinkarnasyon. At bawat isa ay humantong sa ibang lugar. Sa sandaling pumanaw ang isang nilalang. Ang landas na kanyang papasukin ay nakasalalay sa buhay na kanyang pinangunahan bago siya mamatay. Pagkatapos, habang ang mga nilalang na ito ay pumasok sa iba't ibang landas, sila ay muling isisilang sa iba't ibang buhay. Ang ilan ay magkakaroon ng mas magandang buhay kaysa sa kanilang nauna. Ang iba ay magkakaroon ng mas masahol na kalagayan.
habang ang ilan ay halos na natiling pareho. Ang kagiliw-giliw na gawa ay ang 6 na landas ng reincarnation ay matatagpuan sa punong tanggapan ng Underworld. Sa madaling salita, pagkatapos mamatay ang lahat ng mga nilalang, hindi maiiwasang bisitahin nila ang Underworld at maghihintay sa pila bago sila makapasok sa 6 na landas ng reincarnation at magsimula ng kanilang bagong buhay. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isang alamat lamang. Walang nakakaalam kung ito ay totoo o hindi. Pagkatapos, isang araw, ang punong tanggapan ng Underworld ay agad na niyanig ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang malisyosong aura ng kamatayan at makapal na madilim na fog ang lumundag at kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga nakakakilabot na enerhiya ay lumitaw at kumislap dito at doon. 1/3. Ang mga master at ang mga residente ng Underworld ay madaling nakilala na ang pinagmulan ng lahat ng mga nakakatakot na enerhiya na ito ay nagmumula sa isang matayog na itim na bundok. Galing ito sa bundok kung saan nagsasaka ang ating pinuno. Ang lahat ng mga master ay nakatuon ang kanilang mga mata sa itim na bundok na may kilig at pag-asa sa kanilang mga mukha. Ang napakaraming enerhiya ay patuloy na bumulwak mula sa bundok. Sa pagkakataong iyon, masiksik at siksik ang aura ng kamatayang kumakalat. Mabilis din itong kumalat kaya nasakop nito ang buong headquarters sa isang iglap. Kasabay nito, naramdaman din ang malalakas na pagyanig sa bawat sulok ng punong tanggapan. Ang makapal na fog na nabuo ng nakamamatay na aura ay pumailang lang sa malawak na kalangitan. Sa wakas mangyayari na, tatapusin na ng leader natin ang training niya. Konti na lang. Ang lahat ng makapangyarihang miyembro sa Underworld ay nanginginig at halos lumuwa ang kanilang mga mata sa gulat. Lalabas na ang ating pinuno sa kanyang kultibasyon. Nagmamadaling ipinakalat ng mga master ang balitang ito sa buong punong tanggapan. Ang pinuno ng Underworld ay matagal nang naglilinang sa pag-iisa. Marami sa kanila ay hindi man lang siya nakita kahit isang beses. Ang kanilang punong tanggapan ay patuloy na umuuga ng marahas. Ang makapal na fog na gawa sa nakamamatay na aura ay nagpatuloy din sa pagkalat. Kaya ang nakakatakot na kapaligiran ay lalo pang nakakatakot. Hindi nagtagal. Maging ang mga kalapit na lugar mula sa punong tanggapan ay narating ng madilim na fog. Sa puntong ito, hindi mabilang na mga master sa mga komunidad ng universo ng Sea of Chaos ang nagulat sa eksenang ito. Nagdulot ito ng malaking gulat sa iba't ibang lugar. Ilang saglit lang. Isang malaking lugar sa Sea of Chaos ang nilamon ng fogs na binubuo ng nakamamatay na aura. Ano ito? Siguradong may nangyayari sa Underworld. I just heard a rumor that their leader is about to come out of his training. Baka may kinalaman ta. Nang marinig ito, ang bawat nilalang ay tumingin sa direksyon ng Underworld na may mga nakakatakot na mukha. Nagdala ito ng panginginig sa kanilang gulugod na iniisip na sa wakas ay lalabas na ang pinuno ng Underworld. Sa parehong araw, mayroon ding nangyari sa ibang lugar ng Sea of Chaos. Ang lugar na ito ay maaaring inilarawan bilang isang direktang kabaligtaran ng Underworld. Ito ay isang napakaliwanag na mundo. May mga positibong batas sa lahat ng dako na pumupuno sa espasyo. Mayroon ding mga malalaking kahanga-hangang palasyo na gawa sa ginto at pilak na nakabitin sa magulong kawalan. Ang bawat isa sa napakalaking palasyong ito ay talagang isang cosmos. Ang mga anghel na may malalaking puting balahibo na pakpak ay lumipad sa paligid ng maluwalhati habang nagkakalat ng mga talulot ng mabangong bulaklak mula sa hangin. Bawat isa sa kanila ay may dalang napakagandang bulaklak na basket. Ang maayos na lugar na ito ay ang punong tanggapan ng Novel Court. Sa buong Sea of Chaos, ang Novel Court ay isang kilalang makapangyarihang puwersa na umiral mula pa noong sinaunang panahon. Sa katunayan, ang Novel Court na nakatagpo ni Dustin sa Earth ay itinatag ng isang disipulo mula sa pangunahing organisasyon. Minsan siyang natisod sa Earth nang hindi sinasadya at nagpa siya na manirahan doon ng ilang panahon. Kaya, ang Novel Court na kinaharap ni Dustin sa Earth ay isang maliit na sanay lamang. Out of the blue, magnanimous energy waves ay lumabas mula sa isa sa mga nakamamanghang palasyo sa headquarters ng Novel Court. Ito ay makapangyarihan ngunit nakakaakit sa parehong oras. Makukulay at makikinang na mga ilaw ang naglalabas mula rito.
tulad ng isang kahanga-hangang sining na nabuo sa kalangitan. Hindi nagtagal. Ang mga gintong bahid ng liwanag ay sumikat mula sa partikular na palasyong iyon. Lahat ng nakasaksi nito ay nakadarama ng banayad na init sa kaibuturan ng kanilang pagkatao. Whoosh! Biglang bumukas ang mga pintuan ng palasyo. Pagkatapos, lumabas ang isang matangkad na figure at kumikinang na may gintong mga ilaw. Nagpakita siya ng isang paghawak ng tungkulin at kamahalan at mukhang isang mahal na hari. Ang kanyang pinakamataas na aura ay magpapaluhod sa sinuman sa kanyang harapan. Ito ang pangunahing pari. Sa wakas, natapos na niya ang kanyang paglilinaw. Hindi mabilang na mga tao sa punong tanggapan ng Novel Court ang hindi makapaniwalang nakatingin sa marangal na figure na nagmumula sa mga gintong ilaw. Sir, ang lahat ng miyembro ng Novel Court ay yumuko sa pangunahing pari bilang lubos na paggalang. Kasabay nito, ang anino ng pangunahing pari ay lumitaw sa mga tapyas ng mga puwersa at lahi na kaanib sa Novel Court. Ipinapalam niya sa lahat ng nasa ilalim niya na nagpakita na siya. Sa bawat sulok ng Sea of Chaos, ang kanyang anino ay nagpakawala ng nakakatakot na sabog ng enerhiya na magpapalala sa maraming nilalang. Nang masaksihan ito, lahat ng nilalang na nasa ilalim ng Novel Court ay lumuhad sa pagkamangha. Ang isang katulad na pangyayari ay nangyayari sa ibang lugar sa Sea of Chaos. Ang huling Sovereign Master ay tungkol sa paggawa ng isang hitsura. Sa pagkakataong ito ay sa Beast City. Ang Beast City ay matatagpuan sa isang nakahiwalay na alien space. Napuno ng masamang hamog ang lugar at natakpan pa ang araw. Mayroong walang katapusang mga batas ng demonyo na nagkakalat sa paligid na naglalabas ng mahiwagang kapangyarihan. Ang buong lugar na ito ay pinamamahalaan ng lahi ng hayop. Habang ang mga rune ng Beast Race at ang madilim na mga ilaw ay magkakaugnay. Ang mga panalangin ng mga miyembro ng Beast Race ay maririnig. Biglang umalangaw-ngaw ang mga umuugong na ingay sa kailaliman ng Beast City. Ito ay isang napakalaking dagandong na malamang ay nagmula sa isang napakalaking hayop. Parang bagong gising ang nilalang na ito mula sa napakahabang tulog. Nang umalangaw-ngaw ang nakakabinging mga dagandong na ito sa buong lungsod. Ang bawat isa ay nakaramdam ng pagkahilo sa napakalakas na aura na dumating sa kanila. Nobela. Mula sa nakamamatay na aura nito. Alam ng lahat na ito ay isang kakila-kilabot na nilalang. Sa buong Beast City, walang makakapantay at makakapantay nito. Puro kasamaan ang aura. Habang kumalat ang aura nito sa buong Beast City. Nag-crack at gumuho ang espasyo dahil sa pagiging masungit nito. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ay dapat na aming pinuno. Siya ay sa wakas ay lalabas sa kanyang pag-iisa. Isang makapangyarihang miyembro ng lahi ng hayop at sumigaw sa pananabik at takot. Maligayang pagbabalik, Ginoo. Daan-daang milyong miyembro ng lahi ng hayop ang lumuhad at humarap sa direksyon kung saan naglilinang si Marlan sa pag-iisa. Umabot sa halos kalahati ng buong Sea of Chaos ang kanilang malalagang boses. Diyos ko! Paano ito nangyari? Ang pinuno ng Underworld. Ang pangunahing pari ng Novel Court. At ang pinuno ng Beast City ay natapos na ang lahat ng kanilang pagsasanay sa parehong araw. Ang balitang ito ay kumalat sa bawat cosmos at kinuha ang buong Sea of Chaos sa pamamagitan ng bagyo. Ang mga malalaking shot ay katatapos lamang ng kanilang pagsasanay. At walang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari pagkatapos. Narinig mo ba na ang tunay na katawan ni Gabriel at ang pinuno ng Divine Corpse Palace ay natapos na rin ang kanilang liblib na paglilinang ngayon? Oh my God! Anong nangyari? Pero ilan sila sa pinakamalakas, bakit lahat sila lumabas sa kanilang pag-iisa? Masama ang pakiramdam ko na malaking kaguluhan ang sasapit sa Sea of Chaos. Malaki ang posibilidad na ang gulo na ito ay makakaapekto sa bawat lahi, bawat puwersa, at bawat komunidad ng universo. Ang isang magulong panahon ay dumarating sa atin. Ang pinakamalakas na mandirigma mula sa lahat ng puwersa ay sunod-sunod na umaakyat sa entablado. Marahil ay may reset ang sitwasyon sa Sea of Chaos. Sa araw na ito, sa Sea of Chaos, ang lahat ng mga cosmos sa bawat komunidad ng universo ay ganap na hindi mapakali habang tinatalakay ng lahat ang kasalukuyang sitwasyon. Napagtanto ng lahat ng mga nilalang na nagbago ang sitwasyon.
Ang dating tahimik na Sea of Chaos ay papunta na ngayon sa isang magulong panahon na may napakaraming malalakas na mandirigma na nagising. Mahirap ipaliwanag kung bakit kahit na ang pinakamalakas na mandirigma ay pinili laban sa paglilinang kung hindi man. Nagsimula na ang isang kakilakilabot na panahon. Hindi mabilang na mga nilalang ang tiyak na aalisin sa malapit na hinaharap. Isang madugong bagyo ang paparating. Sa mga panahong ito, ang pinakamahalagang bagay para sa atin ay ang mabuhay lamang. Marami sa mga nilalang ang nagsimulang magpahayag ng kanilang mga pessimistic na kaisipan. Karaniwang lumilitaw ang mga bayani sa panahon ng magulong panahon. Ang pinakamalakas na mandirigma ay lalabas sa entablado at makikipagkompetensya para sa mga awtoridad. Ang ganitong panahon ay maluwalhati para sa ating mga martial artist. Napatunayan ng kasaysayan na kung mas magulo ang mundo, mas maraming bayani ang lumilitaw. Darating ang isang maliwanag na mundo. Samantala, maraming mga high-spirited, lalo na ang mga batang elite, ang bumulalas ng mga matatapang na salita. Sila ay nanumpa upang makuha ang kanilang katanyagan sa magulong panahon. Ngunit nanatili ang sitwasyon habang ang pinakamalakas na mandirigma ay lumabas sa kanilang pag-iisa. Ang buong Sea of Chaos ay ganap na nahuhulog sa kaguluhan. Ang mga nilalang ay hindi manatiling kalmado. Sa 3,000 malaki at maliit na universo, isang malaking dilaw na aso ang nagpahinga ng tamad sa kawalan. Nababato. Ito ay walang iba kundi ang asong lumalamon sa langit. Biglang sumeryoso ang mukha nito habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang paningin ay tumatagos sa mismong magulong kawalan. Mukhang tama ang hula ko. Lumabas na silang lahat. Seryosong komento ng aso. Pagkatapos ng lahat, bawat isa sa mga mandirigmang ito ay nagtataglay ng labis na kakilakilabot na lakas. Sapat na upang yugyugan at sugpuin ang buong Sea of Chaos. Alam ng aso na ang makapangyarihang mga mandirigmang ito ay nakatutok sa magulong langit na sanggol. Sa loob ng kanyang katawan, binuhat ni Dustin ang sanggol. Ngayon, miyembro na siya ng Fallen Divine Valley. Ang lahat ng mga tao sa kalaunan ay darating para sa Fallen Divine Valley upang hanapin si Dustin. Halika, wala akong kinatatakutan sa inyo. Matagal nang tahimik ang Fallen Divine Valley. Oras na para pasukin ang ilang masasamang bisita para makapagsaya tayo. Bulong ng asong lumalamon sa langit. Sa mismong sandaling ito, sa isang nakatagong kontrol sa pagitan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Iba ang nagbubukas. Naka-recover na rin ako sa wakas. Umaasa ako na ang 3,000 malaki at maliit na universo ay makaligtas sa krisis. Sabi ng isang lalaki sa sarili na mukhang nag-aalala. Isang espada ang nakapatong sa kanyang tagiliran, siya ay walang iba kundi ang Divine Swordsman. That's great. I didn't expect na babalik ka sa peak state mo ng ganito, Koga. Hindi ka takatakang ikaw ang unang klaseng nagtatanim ng espada sa dagat ng Chaos. Seryosong sabi ng aso. Maya-maya, may sumabog na umalangaw-ngaw. Kasabay nito, nagsimulang manginig ang buong 3,000 malalaki at maliliit na universo. Isang sinaunang at malakas na aura ang biglang bomb-alot. Na agad na bomb-alot sa buong lugar. Anong kawaila hilakbot na hanay ito? Ang biglaang pagsabog ay bumulaga sa parehong asong lumalamon sa langit at sa Divine Swordsman. Kaagad, inilabas ng dalawa ang kanilang sarili na pandama upang madama ang sitwasyon ng maingat hanggat maaari. Ano? Naramdaman mo ba yon? Ang komunidad ng universo ay hindi ka pani-paniwala. Aaminin ko na minamaliit ko ito. Inamin na nagtatampo ang asong lumalamon sa langit matapos suriin ang sitwasyon. Oo. Naramdaman ko rin. Hindi ko na malaya na napakahiwaga pala ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Puno sila ng iba't ibang sinaunang at makapangyarihang primitive na batas. Hindi ko pa naramdaman ang ganito dati. Sabi ng Divine Swordsman bilang ganti. Nagulat din. Iyon ay dahil ang Geomancy Array na binanggit ni Santos noon ay ina-activate. Iyong mga primitive laws ay inilabas na lahat. Pinupunan ng lahat. Ang hanay na iyon ay nagtatago ng maraming magagandang bagay sa nakaraan. Ngayon, ang mga bagay na iyon ay lalong lumalabas sa bawat pagdaan ng segundo. Paliwanag ng asong lumalamon sa langit. Well, let me have a look at this world community's past.
I just can't wait. Nagpatuloy ito. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagpapalabas ng isang lihim na pamamaraan na maaaring makatulong sa kanila na tumingin sa nakaraan. Isang sinaunang balumbon ang nagsimulang dahan-daang kumalat sa isang malawak at walang hanggan na komunidad ng universo. Ang mga karera ay nakikipagkompetensya sa isa't isa dahil maraming bayani ang lumitaw ng sunod-sunod. Ang iba't ibang mga clip na nag-record ng iba't ibang mga panahon ay nagsimulang kumikislap sa harap ng kanilang mga mata. Lahat ng uri ng mga bayani ay umakyat sa entablado upang ipaglaban ang naghaharing kapangyarihan. Maraming mahuhusay na mandirigma ang nakamit ang ilang magagandang bagay, na nag-iwan ng mga kamangha-manghang at maalamat na kwento. Sa mundo ng kaguluhan, ang makapangyarihang mga mandirigma ang nangibabaw sa mundo, na humahantong sa lahat sa isang mahusay at magandang panahon. Ang langit ay nabahira ng dugo ng mga bayaning nawala ng buhay dahil sa katapangan. Ang kasaysayan ng komunidad ng universo ay napakatalino at kamangha-mangha. Kung ngayon, ang lakas at impluwensya ng mga mandirigmang iyon ay hindi magiging mas mababa sa mga katulad ni Marlon at Gabriel. Ito ay simpleng hindi maisip na isipin na nagkaroon ng isang nakakatakot at makapangyarihang komunidad ng universo sa dagat ng chaos. Ang gayong pamayanan sa universo ay hindi pa naririnig ngayon. Ito na ba ang nakaraan ng 3,000 malalaki at maliliit na universo? Anong maluwalhating kasaysayan? Parehong nagulat ang asong lumalamon sa langit at ang Divine Swordsman. Patuloy nating tingnan ito. Iminungkahi ng asong lumalamon sa langit. Ang mga clip ay nagsimulang gumulong ng mas mabilis at mas mabilis. Isang maluwalhating panahon pagkatapos ng isa pa. Nag-flash ang lahat ng uri ng yugto ng panahon. Gayunpaman, sa isang tiyak na panahon, ang lahat ng isang biglaang, isang kakilakilabot na pagbabago ang dumating sa komunidad ng universo. Out of nowhere, walang katapusang fog at kakaibang mga bagay ang nagsimulang lumitaw. Ang bawat cosmos, bawat mundo, bawat bituin, at bawat kontinente ay napuno ng dagandong ng malamig na hangin at amoy ng dugo. Maraming kakaiba at kakilakilabot na mga eksena ang nagsimulang maglahad din. Inabot ng kaguluhan ang buong lugar hanggang sa masira ang lahat. Maya-maya pa, biglang nawala yung picture. Ang asong lumalamon sa langit ay muling ginamit ang lihim na kasanayan dahil pareho silang gustong malaman kung ano ang nangyari sa komunidad ng universo pagkatapos ng tila walang katapusang kaluwalhatian nito. Ngunit may ilang mahiwagang puwersa ang hamarang sa kakayahan ng aso. Nabigo itong i-activate ang lihim na kasanayan nito pagkatapos ng higit pang mga pagtatangka. Ang isang kakilakilabot na puwersa ay nagtatago sa katotohanan at pinipigilan ang sinumang makita ang buong nakaraan ng komunidad na ito sa universo. Nakakatakot. Bulalas ng asong lumalamon sa langit na may pag-aalala. Tama ka. Nakakatakot talaga. Hindi ako makapaniwala na ang 3,000 malaki at maliit na universo ay may napakagandang nakaraan. Habang inaalala niya ang mga eksenang ngayon lang niya nasaksihan, nakalubog pa rin sa gulat ang Divine Swordsman. Hindi ako makapaniwala na ang isang makapangyarihang komunidad ng universo ay biglang tumanggi ng ganito. Dapat ay may ilang dahilan sa likod nito. Sige, aalamin ko, sabi ng asong lumalamon sa langit na may kislap na interes sa mga mata nito. Pagkatapos ay bumuo ito ng mga kakaibang seal gamit ang kanyang mga paa habang patuloy na bumubulong ng kung ano. Ang mga malalakas na master na tulad nito, ay may alam ng ilang bagay tungkol sa panghuhula. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, isang mahiwaga at malakas na puwersa ang bumaril mula sa langit. Tila alam nito ang pakay nito habang diretsyong lumapit sa asong lumalamon sa langit. Ano ba? Napakunot ang kilay ng asong lumalamon sa langit at napaatras kaagad ng ilang hakbang upang maiwasang matamaan. Mukhang may ilang mahiwagang puwersa na gustong pigilan tayo na malaman ang dahilan ng paghina ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Kung magpapatuloy ako sa paghahanap na ito, halos sigurado ako na malalagay ako sa malubhang problema. Sabi ng asong lumalamon sa langit na medyo nag-aalala na. Biglang sumulpot si Santos sa di kalayuan at naglakad patungo sa asong lumalamon sa langit at sa Divine Swordsman. Mukhang ang katotohanan tungkol sa mga nakaraang panahon ng 3,000 malaki at maliliit na universo ay nailak at isinumpa.
Sa ngayon, walang sino man ang maaaring tumingin dito. Nang pag-aralan ng aking tagapagturo ang geomancy array sa 3,000 malaki at maliliit na universo noon. Nakakita siya ng ilang mga pahiwatig na humahantong sa lihim na ito at sinubukang alamin kung ano ang nangyari. Bilang isang resulta, siya ay namatay ng malungkot. Ang masama, hindi siya nakagawa ng conclusion tungkol sa kanyang paghahanap. Bago ang kanyang kamatayan, sinabi niya sa akin na huwag kong susubukan ang nakaraan ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. O isang bagay na kakilakilabot ang tiyak na mangyayari sa akin. Kaya ipinapayo ko sa inyo na talikuran na ang inyong investigasyon sa nangyari sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sabi ni Santos sa kanilang dalawa. Sapat na ang seryosong pagmumukha nito para magpadala ng bone-chilling effect sa kanilang mga puso. Wala pa akong narinig na ganyan, nobela. Ang asong lumalamon sa langit at ang Divine Swordsman ay parehong nabigla sa bagong impormasyon. Master Santos, isa ka talagang eksperto sa Earth Exploring Technique. Hindi ako makapaniwala na na-activate mo ang geomancy array sa ganoong kaikling panahon. Puri ng Divine Swordsman. Na-flatter ako. Sir, pinag-aralan ko ang geomancy array sa 3,000 malaki at maliit na universo kasama ng aking guro. Tinuruan niya ako ng mabuti. Kaya alam ko ang ilang bagay tungkol dito. Sagot ni Santos. Ngayon, curious na talaga ako kung gaano kalakas ang array na ito. Sabi ng Divine Swordsman. Wala kang dapat ipag-alala. Ginoo, kayang-kaya ng array ang mga mahihinang iyon. Napangiti ng mahina si Santos. May nangyari ba sa'yo? Parang nag-iba ka. Kaya kong lagyan ng pin pero pakiramdam ko naging iba ka na. Sabi ng asong lumalamon sa langit habang nakatitig kay Santos mula ulo hanggang paa. Sinuri din ng Divine Swordsman si Santos. Malalim na nakatingin sa kanyang mga mata. Napansin din niyang nagbago na si Santos. Haha, ako pa rin. Noong sinubukan kong i-activate ang array na iyon. May isang bagay na bumalik sa aking memorya at ang aking nasirang espiritual na kaluluwa ay nakarecover ng husto. Sa totoo lang, napakasarap ng pakiramdam ko. Nakangiting tugon ni Santos. Nagningning ang kanyang katawan bilang orihinal na magulong batas na ibinubugo mula rito. Dahil hindi ito ipinaliwanag ni Santos ng detalyado. Ang asong lumalamon sa langit at ang Divine Swordsman ay hindi na naghukay ng malalim para tanungin siya kung bakit siya magpapalabas ng gayong primitive na kapangyarihan ng batas. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa ay may sariling maliit na lihim. Ang mga master sa antas ng Divine Swordsman at ang asong lumalamon sa langit ay may mas maraming sikreto kaysa sa iba. Haha, nakakaluwag. Master Santos. Naisip ko na ako mismo ang magtatanggol sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ngayong pangalagaan mo ang lugar na ito kasama ko. Makatitiyak ako. Bulalas ng Divine Swordsman at tumawa. Bagamat hindi niya makita si Santos, naramdaman niyang napakalakas niya. At natutuwa siya rito. Isang karangalan na makalaban sa tabi mo. Ginoo, sabi ni Santos sa mahinahong tono. Dati, siya ay magalang sa harap ng asong lumalamon sa langit at ng Divine Swordsman. Ngunit ngayon, naging mas kumpiyansa siya habang may kakayahang manatiling kalmado. Siya ay kumilos sa isang paraan na siya ay nasa parehong antas ng dalawang master. Kung ganoon, sa palagay ko dapat kong isama si Dustin pabalik sa Fallen Divine Valley. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Sa sandaling matapos itong magsalita, pinakawalan nito ang spatial power. Samantala, nanliligaw si Dustin kina Caroline, Ivy at Sue sa garden ng headquarters ng Flame Holy Land. Pagkatapos ay walang babala ang isang higanting kuko ay bumaba mula sa langit at kinuha siya. Sa isang iglap, natagpuan niya ang sarili sa harap ng Divine Swordsman. Ang asong lumalamon sa langit at si Santos. Nandito kayong lahat. Masayang bati ni Dustin. Dustin. Oras na para umalis tayo. Paalam ng asong lumalamon sa langit kay Dustin. Master, kumusta ka ngayon? Ang galing mo. Naka-recover ka na ba? Tanong ni Dustin habang nakatingin sa Divine Swordsman na mukhang mas maganda kaysa sa huling pagkikita nila. Oo, mas maganda ako. Salamat. Sagot ng Divine Swordsman sabay tango.
At Master, paano ang Geomancy Array? Na-activate mo ba ito? Tanong ni Dustin kay Santos. Oo meron. Tapos na ang lahat. Tumanggo si Santos. Galing. Iyan ay talagang magandang malaman. Tuwang-tuwa si Dustin at sa wakas ay gumaan ang loob sa magandang balita. Sige brat, enough with the questions. We've got to go. Tumawa ang asong lumalamon sa langit. At huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang 3,000 malaki at maliit na universo. Dagdag nito. Pagkatapos nitong panoorin ang mga dakilang figures sa kasaysayan ng 3,000 malaki at maliliit na universo sa pamamagitan ng pagpipinta. Ang asong lumalamon sa langit ay naramdaman na ang 3,000 malaki at maliliit na universo ay hindi ganoon kadali. Hindi niya akalaing magkakaroon ng kakayahan ang sinuman. Lalo na ang mga mali para sirain ang pamayanang ito sa universo. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring marami at misteryosong magulong kapangyarihan ng batas na humadlang sa sinumang nilalang na tingnan ang paghina nito at maging ang pangwakas na pagkawasak nito. Ang mga mahiwagang kapangyarihang ito ay maaaring ang kalooban ng kaguluhan o maaaring magmula sa isang kakilakilabot na nilalang na nagbabantay sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Fine. I'm ready. Let's go. Determinadong sagot ni Dustin. Alam niya na ang 3,000 malaki at maliit na universo ay magiging mas ligtas kung wala siya dito. Sa puntong ito, ligtas na nagtatago ang magulong puno ng mundo sa maliit na mundong nilikha ng asong lumalamon sa langit. Ang fallen immortal cosmos ay parang prutas na nakasabit sa sanga ng magulong puno ng mundo. Sa pagkakataong ito, isinama ni Dustin ang magulong puno ng mundo at ang fallen immortal cosmos. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga ito. Dustin, ito ang mga past insights ko tungkol sa swordsmanship at ilang secret sword skills. Ibinibigay ko na ito sa iyo ngayon. I suggest na gugulin mo ang mga ito kapag libre ka. Sigurado ako na makikita mo silang lubhang kapaki-pakinabang. Sabi ng Divine Swordsman kay Dustin. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Naglagay siya ng isang listahan ng mensahe sa soul sea ng Dustin. Salamat sa iyo Master. Tuwang-tuwa si Dustin. Ang sword skills na na-practice ng Divine Swordsman ay talagang napakatalino. Naisip niya na may lubos na pananabik. Tara na, gamit ang paa. Itinuro ng asong lumalamon sa langit ang espasyo sa harapan nito. Boom! Isang malaking spatial teleportation channel ang lumitaw sa kawalan. Great! Ngayon sumunod ka sa akin. Brat! Ang asong lumalamon sa langit ay pumunta sa channel. Mahigpit na sumunod si Dustin sa likod nito. Nang papasok na silang dalawa sa channel. Isang napakalaking palakpakan ng kulog ang nagmula sa labas ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Umalangaw-ngaw ito sa hangin. Mas mahaba kaysa sa regular na dumadagandong na kalusko sa kalangitan. Humph! Parang may nagtatangkang tumakas. Sa kasamaang palad. Huli na ang lahat para sa iyong mga tanga. Nang marinig ito, biglang huminto ang lumalamon na aso at si Dustin. Dustin! Alam kong naririnig mo ako. Lumabas ka at ibigay mo agad ang masamang sanggol. Huwag mo akong labanan. Baka ang lolo ko ang papatay sa iyo gamit ang sarili niyang mga kamay. Isang pamilyar na boses ang sumigaw ng malakas. Nakilala agad ni Dustin kung sino iyon. Ang mga mayayabang na salita at tono na iyon ay walang ibang nanggagaling kundi si Ace. Sinabi na ang lolo ni Ace ay isang kilalang matandang hayop sa Beast City. In terms of authority and power, magiging kapantay pa niya si Marlon. Great! Ang scum na ito ay nagdala ng isang matandang halimaw. Mukhang maaaring magdulot ng malaking gulo ang isang ito. Sabi ng asong lumalamon sa langit na nakakunot ang noo nang maramdaman ang kakaibang nakakatakot na lakas na nagmumula sa labas. Darating ang mga kaaway. Agad na naalarma ang mga Diyos ng liwanag nang mapansin nilang mabilis na papalapit ang isang grupo na binubuo ng mga miyembro ng lahi ng hayop. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon at lumabas sa magulong kawalan. Pumila at handang lumaban. Talaga, hindi ko akalain na isang mahinang komunidad ng universo ay may matapang at matigas ang ulo ng mga nilalang na maglalakas loob na harapin tayo. Hindi natin kailangang sayangin ang ating hininga sa mga mahihinang ito.
Kung lalabanan nila tayo, sisirain ko lang silang lahat. Ang matandang hayop ay tahasang nagbanta sa mga Diyos ng liwanag at sa lahat ng nasa 3,000 malaki at maliliit na universo. Malakas at mabigat ang boses niya na ang mga ordinaryong mandirigma ay magpapalpitate kaagad pagkatapos marinig ito. Haha, sige. I think that's a good idea. Wasakin ang universe community at ipaalam sa mga mapagpanggap na insektong ito na kailangan nilang magbayad ng mataas na halaga sa pagkakasala sa lahi ng hayop. Excited na sigaw ni Ace. Nako, pero wag mo na lang papatayin si Dustin. Ako na mismo ang hahawak sa kanya. Kailangan ko siyang pahirapan at bigyan ng mabagal na kamatayan hanggang sa makaawa siyang tapusin ko na lang ang buhay niya. Yun lang ang paraan para mailabas ko ang lahat. Galit ko. Dagdag pa ni Ace habang bumulwak ang kasamaan sa kanyang mga mata. I can't believe how this guy hates my guts this much. Wika ni Dustin nang marinig ang sinabi ni Ace. Gusto niyang kawan ang lalaking ito na sobrang nahuhumaling sa kanyang paghihiganti. Well, that guy has the evil baby. So we have no choice but to keep him alive in the meantime. Kapag nakuha na natin ang gusto natin, magagawa mo na ang lahat sa kanya. Sagot ng matandang hayop. Malakas ang usapan nilang dalawa tungkol sa plano nila. Wala silang pakialam kung marinig sila ng lahat. Dahil tiwala sila na walang magagawa si Dustin at ang mga Diyos ng liwanag laban sa kanila. Sa isip nila, nakulong na ang mga kalaban nila at wala ng paraan para makatakas sa pagkakataong ito. Bumagsak. Boom! Biglang nagsimulang kumilos ang matandang hayop. Isang napakalaking demonyong kamay ang lumitaw at inatake ang espasyo sa itaas ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ilang piraso ng Demonocron ang dumating. Pagkulimlim ang espasyo habang sinisimulan niya ang kanyang pag-atake. Haha, napakadali nito. Ang matandang halimaw ay nagpakawala ng isang masasamang tawa. Puno ng pagpatay na layunin habang ipinakita niya ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Humph! Punong-puno ng sarili ang matandang bastard na ito. Malamig na bamantong hininga ang Divine Swordsman habang inihahanda ang sarili na lumabas at labanan ang kalaban. Siya ay isang pambihirang master ng espada na may malakas na pakiramdam ng hustisya. Gaano man kalakas o kaina ang kanyang mga kalaban. Kung sila ay nasa maling bahagi ng linya, siya ay hahakbang pasulong at ibubunot ang kanyang espada. Sir, sandali lang. Please hayaan mo akong hawakan ang isang ito. Biglang pinahinto ni Santos ang Divine Swordsman at nagboluntaryong kunin ang matandang hayop. Oh, sigurado ka ba? Bahagyang nagulat ang Divine Swordsman sa biglaang kahilingan ni Santos. Sa kabila ng kanyang pananabik na labanan ang matandang hayop, mataas ang respeto niya kay Santos. Alam din niyang hindi maglalabas ng ganoon kalakas na kahilingan si Santos kung hindi niya alam ang kanyang gagawin. Oo, subukan ko ang kapangyarihan ng Grand Geomancy Array na iyon. Ito ay magiging isang perpektong pagkakataon upang subukan ito. Sabi ni Santos nang may kumpiyansa. Okay then. Ipakita mo sa kanila kung ano ang nakuha mo. Hinimok siya ng Divine Swordsman. Kasabay nito, agad na naglabas si Santos ng malaking bilang ng mga yellow array flag. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Binaril niya ang mga watawat sa bilis ng kidlat at ipinasok ang mga ito sa walang laman. Pagkatapos, isang Geomancy Compass ang sumugod sa kanyang katawan at lumutang sa itaas ng kanyang ulo. Agad itong lumiwanag ng matingkad ito. Ang Geomancy Compass ay ang pangunahing tool para sa Earth Masters at nagsilbing simbolo ng kanilang kapangyarihan. Ang Geomancy Compass ni Santos ay walang alinlangan sa isang mataas na antas at dapat ay isa sa pinakamahalagang kayamanan sa mundo ng Earth Masters. Ito ay mahusay. Ang Geomancy Compass ng aking master ay mas mataas pa sa aking kaleidoscopic compass. Hindi napigilan ni Dustin na mapasigaw habang namamangha sa gamit ni Santos. Simulan ng array. Biglang sigaw ni Santos habang inilabas ang formula sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Boom! Boom! Bawat sulok ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Lahat ng cosmos. Lahat ng planeta. Lahat ng bituin. At lahat ng iba pang mga bagay sa langit ay nagsimulang makaranas ng marahas na panginginig ng sabay-sabay. Unti-unti,
Isang sinaunang at walang hangganang engranding aura ang bumalot sa buong komunidad ng universo. Makalipas ang ilang segundo, isang malakas na pagsabog ang narinig. Sinundan ito ng biglaang paglitaw ng isang makapal at mabigat na haligi ng liwanag na direktang tumago sa magulong kawalan at langit. Tulad ng isang malawak na kalawakan ng puting seda. Tumama rin ito patungo sa kamay ng demonyo na nagmamadali patungo sa komunidad ng universo. Ang diameter ng light column ay napakalaki na ito ay hindi bababa sa higit sa 1 bilyong milya. Ang nakasisilaw na liwanag ay diretsyong lumabas mula sa 3,000 malalaki at maliliit na universo na may mahusay na momentum. At tila walang makakapigil dito. Bang! Ang demonyong kamay na humahampas patungo sa 3,000 malalaki at maliliit na universo ay agad na nadurage nang bumangga ito sa napakalaking haligi ng liwanag. Ito ay naging hindi mabilang na mga piraso. At ang mga labi nito ay nakakalat sa buong mabituing kalangitan. Ano? Sino ang gumawa nito? Nagulat ang matandang hayop sa kakilakilabot na pinsalang dulot ng napakalaking haligi ng liwanag. Hindi siya makapaniwala na ang isa sa kanyang mga demonyong kamay ay mawawasak ng ganito kalawak. Ang kanyang mga buto ay nakabitin at ang kanyang dugo ay tumalsik sa lahat. Lolo, okay ka lang? Ilang saglit din natigilan si Ace bago niya nagawang magtanong sa kanyang lolo. Siya ay lubos na nagtitiwala na sa astronomic na kapangyarihan ng kanyang lolo. Ito ay magiging isang piraso lamang ng cake para sa kanila upang sirain ang lahat kabilang ang Dustin. Ang mga Diyos ng liwanag. At maging ang buong 3,000 malalaki at maliliit na universo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa umpisa pa lang ng laban ay makakaranas na sila ng malaking atraso. At maging ang kanyang lolo ay nasugatan sa proseso. Galing ang mga Diyos ng liwanag na sumugod sa labas upang harapin ang lahi ng halimaw. Lahat ay natuwa nang makita nila ang nangyari. That's fantastic! Hindi ko akalain na magiging ganito kay-tekot ang kapangyarihan ng Grand Geomancy Array. Nagulat din ang Divine Swordsman at ang asong lumalamon sa langit sa ipinakita nitong kapangyarihan. Guro, ang kapangyarihan ng hanay na ito ay hindi kapani-paniwala. Ang ganap na pag-atake ng matandang halimaw ay lubusang natalo. Tuwang-tuwa si Dustin sa kanyang nasaksihan. Nagulat siya at natuwa at the same time. Haha, well, it should be. My master told me that once this Grand Geomancy Array is activated, we don't have to be afraid of anything. Not even someone as strong as a governing gods. Sabi ni Santos na may pagmamalaki ng ngiti. Nasiyahan siya sa ginawa ng Grand Geomancy Array sa ngayon. Noon, ang kanyang master ay naglakbay kasama niya sa buong 3,000 malaki at maliliit na universo at maingat na pinag-aralan itong Grand Geomancy Array. Bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Gayunpaman, hanggang ngayon ay nagamit niya ang Grand Geomancy Array sa isang aktwal na pakikipaglaban sa isang kaaway. Sa kabutihang palad, hindi siya binaygo ng mga resulta. Sa isang suntok lang, nagawa nitong saktan ng husto ang isang mahusay na master mula sa Beast City. Arg! Paano ito mangyayari? Isang hindi maunlad na komunidad ng universo ang nangahas na saktan ako. Sa gilid ng 3,000 malalaki at maliliit na universo, ang matandang hayop ay labis na nagalit habang siya ay umuungal ng marahas. Ang kanyang demonyong katawan ay biglang lumaki sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. At na-activate niya ang hindi mabilang na mga ron na dumagsa sa buong kalawakan. Sa pamamagitan nito, ginawa niya ang kanyang sarili sa isang napakalaking nilalang, na ang kanyang anino ay sumasakop sa halos kalahati ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang lahat ay agad na lumabo habang ang kosmikong demonyong katawan ng matandang halimaw ay tumataas sa ibabaw ng mabituing kalangitan. Naglalabas siya ng napakalakas na demonyong aura na yumanig at dumurog sa paligid niya. Mula sa malayo, ang tanging nakikita ni Dustin at ng iba pa ay isang uhaw sa dugo na Herculean beast na walang ibang gustong patayin silang lahat. Screw all of you. I will send you all straight to hell. Sa sobrang galit, ang matandang hayop ay naglunsad ng isa pang napakalaking pag-atake. Bumagsak. Boom! Sa pagkakataong ito, binawi niya ang kanyang braso. Kinuyam ang kanyang kamao.
At diretsyong sumuntok sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Isang malademonyong kamao, na mas malaki pa sa anumang ordinaryong cosmos, ay papalapit sa hindi maisip na momentum. Kung saan man dumaan ang kanyang kamao. Ang lahat sa paligid nito ay naduraj hanggang sa wala. Kasabay nito, ang ibabaw ng kanyang kamao ay nagmula sa walang katapusang demonyong ningning, na naging mapangwasak na mga alon ng enerhiya. Ito ang sagisag ng pagtulak sa mga batas ng demonyo sa sukdulan. Bagaman ito ay isang simpleng galaw ng kamao, naglalaman ito ng pinakamalakas na kapangyarihan ng demonyo, na umaakyat patungo sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sa sandaling ito, tila tinatanggihan ng buong Sea of Chaos ang 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang walang katapusang magulong enerhiya at ang mga primitive na batas ay lahat ay nagtitipon at hinihila ng demonyong batas upang sirain ang komunidad ng universo. Anong mangyayari? Hindi natin ito matatakasan. Ilang mahinang Diyos ng liwanag ang nanginginig o nanlamig sa takot na nagsimula silang bumagsak sa lupa. Maging ang mga nangungunang master ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanilang dibdib habang nakatitig sa malademonyong kamao na paparating sa kanila. Karamihan sa kanila ay naging manhid. Alam na anumang minuto, ang kanilang buhay ay maaaring magwakas. Damn it, nakakakilabot na hayop. Maging ang mga mukha ng asong lumalamon sa langit at ng Divine Swordsman ay nagpahayag ng pag-aalala at pagkabalisa. Itong matandang halimaw na ito ay pakitang tao. Kung gayon, wala akong ibang magagawa kundi sagutin ang kanyang kaiabangan. Hiniling mo ito. Ngayon humanda ka na para bayaran ang presyo. Hindi nagpakita ng kahit anong pahiwatig ng takot si Santos sa harap ng makapangyarihang kamao ng demonyo. Mukhang handa siyang mabuti kahit na sa mga pinakawalang pag-asa na sitwasyon. Humakbang lang siya nang may maalab na tingin sa kanyang mga mata. Magbagong anyo sa 4 na hayop. Sigaw ni Santos. Boom! Pinuno ng ulap ng dilaw na fog ang earth energy ang magulong kawalan. Ang mga dilaw na tanikala ng batas ng daigdig ay patuloy na nahuhulog mula sa kawalan habang ang fog ay gumagapang sa bawat sulok at krani. Ang masaganang fog at dilaw na kadena ay magkakaugnay sa isa't isa at naging 4 na mabangis na naglalakihang hayop. Mabangis na tumayo ang 4 na hayop. Sa kaliwa hanggang kanan ay may isang dragon, tigre, ibon, at pagong. Ang 4 na halimaw ay umungal sa langit at sabay-sabay na sumugod. Bagamat simple ang kanilang pagkakabuo, naglalaman ito ng pinaka-orihinal na magulong batas. Sa madaling salita, sila ang may pinakamakapangyarihang magulong batas. Boom! Ang 4 na hayop na ginawa mula sa batas ng lupa ay naglabas ng isang nakakatakot na makapangyarihang aura. Boom! Isang pagsabog na dulot ng nagbabanggaan ng mga kamao ng 4 na halimaw at ng matandang halimaw ay nagpadala ng mga shockwave sa buong kawalan. Natigilan ang lahat sa kanilang nakita. Matapos maalis ang alikabok, nakita nilang nagkaroon ng pagkapata sa pagitan ng magkabilang panig. Natahimik ang bawat nilalang habang pinapanood ang mainit na labanan. Maya-maya pa, isa pang pagsabog ang narinig. Boom! Halos nakakabingi ang tunog. Nagpalitan ng makapangyarihang enerhiya ang dalawang panig. Puff! Sa wakas, pumutok ang kamao ng matandang hayop at naging alikabok. Nang makita ang pagbubukas, ang 4 na halimaw ay patuloy na umaatake sa kanilang kalaban ng walang humpay. Bang! Nabasag ang isang braso niya. Ngunit ang mas nakakatakot ay nagsisimula pa lang ang 4 na halimaw. Parang hindi sila nauubusan ng lakas habang patuloy nilang sinasalakay ang sugatang matandang hayop. Ito ay imposible. Anong klaseng array ito? Bakit napakalakas nito? Sa takot, hinawakan niya ang apo at mabilis na umatras. Whoosh! Sa isang iglap, ang matandang halimaw ay nawala ng walang bakas. By the way things were going. Mukhang malungkot ito para sa kanya. Nang makitang mabilis na umatras ang kanilang kalaban. Nawala rin ang 4 na halimaw na nabuo ng batas ng lupa. Ang galing! Si Divine Swordsman. Ang asong lumalamon sa langit. Sina Dustin, Parker, Althea at iba pang mga banal na Diyos ng liwanag ay tuwang-tuwa.
Ang kapangyarihan ng Geomancy Array sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay lampas sa inaasahan ng lahat. Wala pang 3 galaw. Ang matandang hayop mula sa Beast City ay napilitang umatras. Dahil sa kanyang masungit na ugali at kawalang ingat. Siya ay nagdusa ng isang malaking kawalan. Pero babalik siya ulit. At sa susunod, mas magaan ang pag-thread niya. Sabi ni Santos, tama iyan. Ang mga pinsalang iyon ay wala sa matandang halimaw. Babalik siya para maghaiganti sooner or later. Dagdag pa ng asong lumalamon sa langit. Hayaan mo siya, hindi na tayo dapat matakot. Isang mapanghamon na tingin ang lumiwanag sa mga mata ng Divine Swordsman. Kaya natin siyang kunin. Nasa tabi namin ngayon ang 4 na halimaw. Ang pagbabagong nasaksihan natin ngayon ay dapat isa lamang sa maraming pattern na mayroon ng Geomancy Array. Ang tunay na kapangyarihan nito ay hindi pa matutuklasan. Sa ilalim ng ating kontrol. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay hindi na itutulak sa paligid. Ang malapad na ngisi ng asong lumalamon sa langit. Tama iyan. Ang Geomancy Array ay may kabuoang 36 na pattern upang saktan at ipagtanggol. Ang pagbabagong iyon ay isa lamang sa kanila. Sagot ni Santos, isang pattern lamang ang nagdala ng napakaraming kapangyarihan. Hindi makapaniwala ang lahat. Well, Dustin, makakapagpahinga ka na ngayon na mayroong isang malakas na Geomancy Array na nagpoprotekta sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Tara na, sabi ng asong lumalamon sa langit kay Dustin. Mga master, may maliit akong pabor na hihilingin sa inyo. Biglang tumingin si Dustin kay Divine Swordsman. Santos, Parker, Althea at iba pang Divine Gods of Light. Oh, ano yun? Tanong ni Divine Swordsman. Ang Earth sa Yellow Cosmos ay may espesyal na lugar sa aking puso. Ito ang aking bayan. Kung darating ang malalakas na kaaway upang salakayin ang 3,000 malaki at maliit na universo. Mangyaring tulungan akong protektahan ito. Sabi ni Dustin. Handa siyang gawin ang lahat para matiyak ang kaligtasan ng kanyang sariling bayan. Bayan mo ba ang Earth? Nahuli ang lahat. Gagawin natin yan. Dustin. Sisikapin ko talaga ang lahat para protektahan ang Earth. Pagkatapos ng lahat, ito ang sentro ng Geomancy Array sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Kaya huwag kang mag-alala. Maaari mong ipaubaya sa akin. Malugod na tinanggap ni Santos ang kahilingan ni Dustin. Salamat sa iyo, Master. Tuwang-tuwa si Dustin. Pakiramdam niya ay hindi niya maipahayag ng maayos kung gaano siya nagpapasalamat. 2/3. Nagpaalam si Dustin at pagkatapos ay sinundan ng asong lumalamon sa langit sa isang malaking channel ng teleportasyon sa kalawakan. Pagpasok niya sa loob. Isang malakas na teleportation power ang bumalot kay Dustin. Nagsimula ang teleportasyon sa ilang sandali. Kasabay nito, lumitaw ang isang teleportation channel sa itaas ng Fallen Divine Valley. Agad na dumaong doon sina Dustin at ang asong lumalamon sa langit. Sa huling pagkakataong dumating si Dustin sa Fallen Divine Valley, sinalubong siya ng malalaking panganib. Sa pagkakataong ito, kumpiyansa siyang hindi na mangyayari iyon sa kanya. Dahil ang buong Fallen Divine Valley ay nasa ilalim ng kontrol ng asong lumalamon sa langit. Habang naglalakbay sila, nakita ni Dustin ang maraming nanghihimasok na nakulong sa mga lupain ng kamatayan. Na nagpupumilit na umalis. Sa kanila, nakita pa niya ang banal na Diyos ng kadiliman. Si Frey. Ano ang gagawin mo sa mga banal na Diyos na nakulong dito? Curious na tanong ni Dustin. Ayokong makipag-deal sa kanila. Bahala na sila kung makakalabas sila o hindi. Walang pakialam na sabi ng asong lumalamon sa langit. Hindi napigilan ni Dustin na maawa sa mga nakulong na Divine Gods. Matapos maglakbay ng ilang sandali, dinala ng lumalamon sa langit si Dustin sa isang malayong lokasyon sa pagitan ng dalawang taluktok. Doon, natagpuan ni Dustin ang ilang magagandang kubo na gawa sa pawid. Dito karaniwang nakatira ang asong lumalamon sa langit. Dustin, ang pangunahing layunin na ibinalik natin sa Fallen Divine Valley ay tulungan kang masipsip ang dalawang magulong langit na sanggol sa iyong katawan at linangin ang Chaotic Heaven Body. Ang asong lumalamon sa langit ay agad na dumiretso sa punto.
Alam ko, anong gagawin ko? Sabi na tanong ni Dustin. Ang enerhiya na nakapaloob sa isang magulong langit na sanggol ay masyadong malakas. Hindi ako kumpiyansa na ako mismo ang makaka-absorb ng magulong langit na baby. Dustin, sa totoo lang, hindi mo ito ma-absorb sa lakas mo ngayon. Kaya kailangan mong humingi ng tulong sa aking paningin. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Ang iyong Panginoon. Natigilan si Dustin. Tama iyan. Sa tulong ng kapangyarihang iniwan ng aking Panginoon. Mapipigilan ang magulong langit ng mga sanggol. At pagkatapos ay maaari mo silang masipsip ng dahan-dahan. Siyempre, kung gaano katagal ito ay depende sa iyong mga pagsisikap at talento. Sagot ng asong lumalamon sa langit. Salamat. Labis ang pasasalamat ni Dustin. Walang anuman. Ikaw ang kahalili ng aking Panginoon at ang aking susunod na Panginoon sa darating na panahon. Ito ang dapat kong gawin. Mainit na sagot ng asong lumalamon sa langit. Dustin, maupo ka. Kakausapin ko ang aking master ngayon. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Kaya naman napaupo agad si Dustin na naka-cross legs. Matapos makaupo si Dustin. Ang asong lumalamon sa langit ay nagsimulang gumamit ng lihim na kasanayan nito sa espasyo at oras. Iniunat nito ang isang paa at tumakbo ng napakabilis sa hangin ng walang tigil. Ang isang lugar sa Fallen Divine Valley ay nagsimulang manginig na may bahagyang ngunit patuloy na mga alon. Sa paglaganap ng mga ripples na ito, maraming makikinang na batas ng espasyo at oras ang nailabas. Pumayag ang amo ko na makita ka. Terena. Ilang sandali pa, biglang hinawakan ng asong lumalamon sa langit si Dustin at sumugod sa isang napakaliblib na lugar. Malabo at malabo ang espasyong ito sa kanilang paningin. At puno ito ng abuhing fog na nagmumula sa lahat ng dako. Sa gitna ng makapal na hamog, may nakakatakot na enerhiya at mapanirang batas na nakatago. Sila ay umungol na parang mga unos na may marahas na puwersa. Hindi mabilang na mga seksyon ng kataas-taasang kaliwanagan ang kaakibat ng Divine Ruling Chain na kumakalat sa dulong bahagi ng kalawakan. Ang kanilang marahas na paggalaw ay naging sanhi ng hamog sa lugar na ito ng kalawakan na gumulong at umiikot na parang mga bagyo. Ang lakas ng mga bagyo ay humampas sa bawat sulok sa pagitan ng langit at lupa. Na ginagawa itong isang magulong impyerno. Nakatayo sa malabo na espasyong ito at nakatingin sa kakilakilabot na enerhiyang umiikot sa lahat ng dako. Hinarap ni Dustin ang sarili niyang kaliitan at kawalang silbi. Bilang isang ordinaryong magsasaka, para siyang butil ng alikabok laban sa bagyong buhangin. At nakaramdam siya ng kawalang sigla at alam ang takot sa harap ng pag-umapaw at enerhiya na may kasamang fog na naglalabas ng nakakatakot na dagendong. Ano ba itong lugar na ito? Tanong ni Dustin na halos manginig ang boses sa takot at gulat. Ito ang sikretong lugar kung saan nagtatago ang aking amo. Paliwanag ng asong lumalamon sa langit. Isang lugar kung saan siya nagtatago. Nagulat si Dustin sa sinabi ng asong lumalamon sa langit. Sumulat sa mukha niya ang hinala. Hindi may kikaila ang sobrang kapangyarihan ng asong lumalamon sa langit sa kanyang harapan. Hindi alintana kung sino ang Panginoon nito. Kailangan niyang maging higit na makapangyarihan kaysa sa aso. Kung siya ay walang talo, bakit siya magtatago sa ganoong lugar? Sino o ano ang maaaring magmaneho ng gayong makapangyarihang nilalang sa isang kakilakilabot na lugar ng pagtatago? Oo, ito ay isang lugar kung saan siya nagtatago. Ang asong lumalamon sa langit ng may katiyakan. Idiniin pa nito ang salitang, itago. Malamang. Napansin ng aso ang hinala ni Dustin. Ang corporeal na anyo ng aking Panginoon ay nawala ng maraming taon na ang nakalilipas. At isang bahagi na lamang ng kanyang kaluluwa ang natitira sa mundo. Mula noong magulo at primitive na panahon. Bago pa man magsisimula ang kasaysayan. Ang kanyang kaluluwa ay nagtatago sa maliit na lihim na kaharian na ito. At hindi siya maglalakas loob na umalis dito kahit isang minuto. Masyadong malaki ang mga panganib sa kanyang kaluluwa. Kung matuklasan ng kanyang kaaway na may natitira pang kaluluwa ng aking Panginoon sa mundong ito. Tiyak na mahahanap niya ito at aalisin ito sa mundo ng walang awa.
Isang masamang tingin na may bahid ng galit ang bumungad sa mukha ng lumalamon sa langit nang magsalita ito tungkol sa malungkot na kwento ng amo nito. Enemy, sino ang kaaway ng amo mo? Tanong ni Dustin na napalunok ng mariin sa nakakatakot na laway sa kanyang bibig. Ang lubos na pag-iisip sa mga kaaway ng asong lumalamon sa langit ay nagpang-inag sa kanyang gulugod. Siya ay napakalakas. Ang kanyang lakas at husay ay lampas sa imahinasyon ng sinuman. Nakita mo na ang lakas ni Marlon. Gabriel, ang master ng Divine Corpse Palace, at ang pinuno ng Underworld. Tama ba? Alam mo silang walang talo na mga mandirigma sa mata ng aking Panginoon. Gayunpaman, sila ay wala. Ang mga ito ay butil lamang ng alikabok, na maaaring ihip sa hangin sa pamamagitan ng hininga ng aking amo at madaling mapatay. Kung sino ang kaaway ng aking amo, hindi ko masasabi sa iyo iyan. Brat, isang sekreto na hindi ko mabubunyag kahit kaninong. Ang kanyang pangalan ay hindi maaaring banggitin. Dahil ang kanyang pangalan ay naging isa na sa Sea of Chaos. Ito ngayon ay magkakaugnay sa lahat ng uri ng magulong batas na bumubuo sa ubod ng lahat. Kung ang kanyang pangalan ay banggitin ng sino mang nilalang sa dagat ng Chaos, malalaman niya ito at malalaman ang lahat ng may kaugnayan sa kanya. Kahit na ang pag-iisip ng kanyang pangalan ay hindi makakatakas sa kanyang matalas na pangunawa. Kaya, alang-alang sa kaligtasan ng aking Panginoon, hindi ko masabi ang kanyang pangalan o kung sino siya. Medyo maingat na nagsalita ang asong lumalamon sa langit kay Dustin. Sir, totoo ba ang sinabi mo? Tanong ni Dustin na hindi makapaniwala. Parang exaggerated at hindi totoo ang narinig niya kaya nahihirapan siyang paniwalaan. Nobela, hindi siya makapaniwala na may ganoong makapangyarihang tao. Sa totoo lang, si Marlon, Gabriel, ang master ng Divine Corpse Palace, at ang pinuno ng Underworld ay lahat ng pinakamakapangyarihan at may kakayahang mandirigma sa Sea of Chaos. Bawat isa sa kanila ay maaaring pukawin ang Sea of Chaos gamit ang kanyang marital art skills na nag-iisa. Minsang sinabi ng Divine Swordsman kay Dustin na kung si Marlon, Gabriel, at ang kanilang mga kasamahan ay maglunsad ng labanan laban sa kanya ng personal. Magiging lubhang mahirap para sa kanya na harapin sila. Sa pagkabigla ni Dustin, sinabi ng asong lumalamon sa langit na nagawang patayin ng amo nito ang lahat ng malalawak na mandirigmang iyon na kasing dali ng huminga. Paano maniniwala si Dustin dito? Siyempre, totoo naman. Dustin, mahirap para sa iyo na unawain ang isang bagay na hindi mo kayang unawain sa kasalukuyan. May mga bagay na hindi mo pa nararanasan o naririnig. Sa kabuuan, isa kang langaw kumpara sa aking Panginoon. Marami ka pang hakbang na dapat gawin sa iyong paglilinang. Kaya dapat kang magsikap para sa layuning iyon. Maaari ko itong sabihin ng mas simple. Ikaw ay isang preliminary grade na banal na Diyos. In terms of your skills and power. Isa kang Diyos kung ikukumpara sa mga ordinaryong nilalang sa mundo. Ang aking Panginoon, gayunpaman, ay isang Diyos kumpara sa lahat ng preliminary grade na mga divine god na tulad mo at maging ang mga medium grade na divine gods. Ang mga premium grade na divine gods. At maging ang mga namamahala na Diyos. Hindi pagmamayabang kapag sinabi kong ang aking Panginoon ay Diyos ng mga banal na Diyos. Isipin mo na lang. Sino kaya ang kalaban ng amo ko? Siya ay dapat nakapantay ng aking Panginoon at isa ring Diyos ng mga banal na Diyos. Paliwanag ng asong lumalamon sa langit nang hindi man lang humihinga. Ang Diyos ng mga banal na Diyos. Ito ay labis na ikinagulat ni Dustin. Kasabay nito, medyo naguguluhan pa rin siya, na parang hindi totoo ang lahat. Ang narinig niya ay lumampas sa kanyang pag-unawa. Kaya't sa ngayon ay hindi niya moari. Well, I know you can't comprehend this at present. It doesn't matter. In the future, maiintindihan mo. Ang kailangan mong malaman ay ito. Ang aking Panginoon ay napakalakas at makapangyarihan. Sige, oras na para puntahan ang aking amo. Sa pag-scrape ng mga kuko nito, sinunggaban ng lumalamon na aso si Dustin at tumakbo ng napakabilis sa maliit na lihim na kaharian. Dumaan sila sa hindi mabilang na mga layer ng mabigat na kulay abong fog, na nagmumula sa hindi kilalang direksyon.
Naglakbay sila sa ganitong paraan ng medyo matagal. Sa wakas, nakarating sila sa isang malaking gray square. Sa parisukat ay nakatayo ang maraming matataas na monolith na bato kung saan maraming misteryosong totem mula sa sinaunang panahon ang nakaukit. May nakaupong estatwa sa gitna ng plaza. Napakalaki nito. Halos sumasakop sa lahat ng espasyo sa pagitan ng langit at lupa. Guro, dumating na ang iyong maliit na dilaw na tuta upang makita ka. Nanginginig ang boses ng asong lumalamon sa langit. Nakatitig ito sa rebulto. Tila nasa sabik at malungkot. Ang Panginoon ng asong lumalamon sa langit ay tinatawag itong maliit na dilaw na tuta. Tahimik na nag-isip si Dustin. Lumuhod ka. Biglang tinulak ng lumalamon sa langit si Dustin. Dahil sa kawalan, natisod si Dustin sa harap ng estatwa sa gitna ng plaza. Sir, karangalan ko po kayong makilala. Kinausap ni Dustin ang rebulto ng may kaukulang paggalang. You bastard. You always refer to those top martial arts warriors as master when you see them. Bakit sir ang tawag mo sa master ko sa halip na master? Napaungol sa dismaya ang asong lumalamon sa langit sa nakitang kabastusan ni Dustin. Malinaw. Napagpasyahan nito na si Dustin ang magiging kahalili ng amo nito at bagong alagad. Guro, nag-aatubili na binago ni Dustin ang kanyang paraan ng pagharap sa amo ng asong lumalamon sa langit. Siyempre, hindi tumutol si Dustin na magkaroon ng isa pang makapangyarihang amo. Ayon sa sinabi ng asong lumalamon sa langit, ang amo nito ay isang napakalakas na nilalang. Ito ay isang magandang pagkakataon para kay Dustin na maging isang alagad ng isang makapangyarihang tao. Ang ganitong pagkakataon ay pambihira, at hindi dapat palampasin. Whoosh! Sa gitna ng umiikot na kulay abong fog, biglang bumukas ang mga mata ng estatwa. Ang mga ito ay isang pares ng mapusyaw na gininto ang mga mata na may mga mag-aaral na kasing liwanag ng dalawang maliliit na araw. Ang nakasisilaw na ningning mula sa kanila ay may kapangyarihang tumusok at hatiin ang espasyo sa pagitan ng langit at lupa. Dalawang sinag ng liwanag ang bumaril. Naging kambal na dragon na umiikot at sumasayaw sa hangin. Guro, narito ang iyong maliit na dilaw na tuta para makita ka. Sa sandaling imulat ng estatwa ang kanyang mga mata. Ang asong lumalamon sa langit ay naging ligaw. Sumugod ito patungo sa rebulto. Nagpangiwi at nakadapa sa ilalim ng mga paa ng rebulto. Umiyak ito ng same time. At tumulo ang mga luha sa walang katapusang pag-agos mula sa mga mata nito. Napabuntong hininga ang estatwa sa mahinang boses. Unti-unti itong huminga at muling nanambalik ang sigla. Ang mga agos ng kulay abon na hangin ay patuloy na pinalabas sa dibdib nito. Ang hininga mula sa mga butas ng ilong ng estatwa ay bumuga ng isang enerhiya na sapat na makapangyarihan upang maalis ang lahat ng pinakamakapangyarihang mga kaaway sa mundo. Isang hindi mailarawang nangingibabaw na aura ang dahan-daang pinakawalan mula sa rebulto. Naramdaman ni Dustin ang pagbili ng tibok ng kanyang puso habang namamanhid ang kanyang anit. Isang pakiramdam ng hubad na takot ang sumaubong sa kanya mula ulo hanggang paa. Ngayon lang nagising ang estatwa sa kanyang harapan mula sa mahabang pagtulog. Ngunit ang aura nito ay lampas na sa kanyang kakayahan. Buti na lang at nasa tabi ni Dustin ang asong lumalamon sa langit. At pinrotektahan siya nito, kung wala ang presensya nito. Alam ni Dustin na makatuwirang maghinala na hindi niya kakayanin ang ganoong nakakatakot na mapang-api na enerhiya ng matagal. Ang aking maliit na dilaw na tuta. Pumunta ka para makita ako. Salamat sa iyong serbisyo sa lahat ng mga taon na ito. Isang mahinang buntong hininga ang tumunog sa isang pabuulong na echo sa buong parisukat. Ang buntong hininga ay puno ng kalungkutan. Na para bang nagmula ito sa isang multo na nagtagal sa liwasan ng libo-libong taon. Ang buntong hininga mula sa isang sinaunang panahon ay napuno ang buong lugar ng isang pakiramdam ng hindi masabi na mapanglo at pagkabalisa.